So what is up you guys? Ayun mga kosa, kamusta kayong lahat, no? So I'm back with another vlog and another bike. Oh, ganda ng araw, man. Ganda ng araw. So I'm back. Oo, nagbabalik na naman tayo, no? Panibagong video. Kada balik ko bagong motor, no? So kumusta kayong lahat? Namiss ko mag-vlog, namiss ko mag-edit. Kala mo talaga ang daming videos, no? So sana may mga view dito, oh. Ganda ng view. Damn. So ngayon hindi pwedeng hindi maiakyat tong bagong baby natin sa Marilaki, no? Kada bagong motor natin dapat may akyat talaga sa Marilaki. Actually guys, naiakyat ko na to before the Baguio Oasis pa yun. Oo, before mag Baguio, nakakit na ako dito and nag vlog na rin. Ang problema yung mic, nagloko yung mic. So hindi ako naririnig. Ang gumana yung mic ng GoPro mismo, yung built-in na mic niya. So wala, puro hangin. Maluwag eh. So hopefully walang checkpoint. Kasi yung last na umakyat ako, wala, hanggang doon lang talaga sa Manukan. Walang yan. Bitin yung bitin yung ride, bitin yung twisties. Last time nakuha tayo mga kakosa, no? For the first time. Tayo sa Wiwi Hills. Grabe, nakasakyatan. Grabe yung torque mga korso. Grabe. Grabe yung torque. Naranasan ko lang to dati nung dating naka Duke 200 pa ako So yung NK 400 ko kasi yung torque na nasa 7,000. Hindi mo talaga mararamdaman pagka di ka nagka high RPM. Kaya ito habang paakit yung RPM, puro torque
Grabe kong humatak. Yung NK400 ko kasi wala pagka hindi ka nasa high RPM, wala, di mo mararamdaman yung torque. And ang dami pa ding mga kotse dito. Ang tagal din bago ako makakait ng ganito. Tagal kasi kung alam niyo mga kausa, nabenta na natin yung NK400 natin, no? So ito yung pumalit. Siguro a month din bago ako nakakuha ng bagong bike. So ang tagal bago ako makaride, magmotor ulit. After ko mabenta kasi yung NK400 natin, actually ang daming bike usually na makukuha ko. Dapat ang pinaka target ko nung nabenta ko yung NK400 is Suzuki GSR 750, yung 4N line GSR 750. Yun talaga yung pinaka target. And dami ko na din nakita na test drive. Oh, what happened? Ang kuryente natumba. Grabe, natumba pala yung shit. Grabe, natumba na pala yung kuryente dito. Kaya pala wala ng ilaw dito eh. Grabe, no? So, saan na ba tayo? Wala ito eh. So, ayun nga. Ang pinaka target nga yung GSR, no? May mga muntikan na ako ding kadil sana. Kaso nag-review ako sana eh, kung kumusta yung pag may maintenance ng 4N line. So grabe pala, para kang nakakotse. Maintenance cost ng 4N line na motor. Para na talaga nakakotse. Kahit yung pag gas mo, malakas kumain yun, 4N line yun eh. And then after nun, napunta ako sa Ninja 400. So Ninja 400, may mga nakakita na din ako. Ninja 400 is a good bike eh. Kaso ang daming I mean, para sa akin parang sa presyo na pwede na kumuha ng GSR eh. Konting dagdag na lang, naka 4N line ka na eh. Alam mo yun? So shit. Wala tayo na sa jungle ah. So yun.
yun lang, yung Ninja 400. Tapos naisip ko, kasi that time pandemic so kailangan natin ng pera, so kaya hindi muna ako kumuha ng foreign line. Mahirap yun gawing service. And ayun, napunta pa ako ng Duke 200. Sabi ko babalik na lang kaya ako ng 200 kaso sabi ko hindi yun pwedeng makapasok sa expressway. Hindi naman kailangan yung expressway, hindi naman ako lagi dumadaan pero pang emergency kasi pagka gusto mong magmadali, hindi mo na kailangan dumaan pa sa mga syudad, so ayun, naisipan ko tuloy itong Dominar. Kasi yung Dominar kasi pwedeng lumusot pwedeng dumaan sa expressway. Na updated na yung mga model ng Dominar na 2018. So yun, dito ako nalululo shit, nalula ako doon. Ayun, yung mga pinagdaanan ko muna bago ako napunta dito sa Dominar 400. And nanood na din ako ng mga reviews and okay naman siya, diba? Tsaka so 400cc, so sanay na kasi ako sa mga malalaking makina so yun, hinahanap ko bakit mo binenta yung NK400? And honestly guys, pandemic, so ito pala yung kahoy ni Ian, wala na, nako, wala na nga. So ayun, pandemic, kailangan ng ibenta, diba? And then after akong mabenta, nakati ako. Upgrade sana yun mag-upgrade, yun yung pinaka goal. Bebenta ko tapos mag-upgrade, kaso pandemic na, kailangan natin ng pera, hindi tayo mayaman. So na Devil's Corner, walang kataw-taw dito ngayon. And ayun, ito yung big bike na mura itong Dominar 400, kaya ako siya nakuha. Big bike na mura. Kahit yung brand new niya mura na din malapit na tayo sa Manukan. Pagka malapit ka na sa Manukan, ka na, slow down ka na, kasi sa may taas andun yung checkpoint para hindi ka na mapahiya. Ay pagka binilisan mo, pagka tungtong mo dun sa may checkpoint, wala na. Sa prank. So ito, malapit na ito, Manukan na to so dito, so slow down ka na kasi may checkpoint pa dun di ko alam kung may checkpoint pa. Ito Manukan, kasi kaya Manukan siya, maraming manok. And may mga tindahan na din dito wala, it's a prank. Na-checkpoint pa ba? Gagi, wala na. Yung mga tindahan, diba? Dami. Dito guys yung may checkpoint. Dito.
Ngayon, wala na. Pwede na umakyat. Pero pagka Saturday, Sunday talaga, andyan sila lagi. Aray ko, tek na yun ah, dumulas eh. Andyan sila lagi. Ayun, so pwede na tayong umakyat pa ng konti, tapos baba na tayo. Gawa tayo ng reviews itong bagong baby natin. So ayun, pinuputol na nila yung mga kahoy na ano. Anyways guys so anyway mga kakosa, so end ko na dito yung vlog natin, no? Uy, may babakan pala dito. Ayan pre, ganda ayun na nga, end ko na dito, no? And abangan nyo na lang yung next video natin, kung masundan man. Kung masundan natin, i-review natin tong bike na to. Review natin kung ano yung masasabi ko dito sa ano. Kasi pwede tayong maka-compare eh. Kasi nagkaroon na ako ng NK400, nagkaroon ako ng Dog 200, diba? So may idea ako. And hindi naman ako expert, hindi naman tayo expert. Ano lang, based sa nagiging experience ko sa bike, ayun na i-review natin, no? So that's about it guys. Stay breezy. So hanggang dito na lang mga kawasan, no? Like, share, and subscribe tayo dyan para dumami tayo. And click the push notification bell para updated ka sa ating mga video. So, babush! Again.